Gusto kong i-share ang kwento ng kagagahan ko para na rin po sa awareness ng lahat. Alam ko na marami akong makukuhang negative comments pero tanggap ko na ang lahat ng yon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Nika. 26 years old. Matagal na akong independent at nagtatrabaho para sa sarili. May kaya sa buhay ang family ko kaya hindi kami obligadong magkakapatid na tumulong sa parents namin. May business kasi ang mama at papa ko. Malayo ako sa aking family ngayon, nasa province ang parents ko. Ginusto ko na maging independent para magkaroon ako ng freedom na gawin ang lahat ng bagay na gusto ko. 3 kaming magkakapatid na puro babae, ako ang pangalawa. Pinalaki kami na dapat ay mainhin at pangdalagang Pilipina ang peg. Conservative kasi ang parents ko. Kapag tumatawa kami ng malakas ay pinapagalitan kami. Hindi raw yun gawain ng isang babae na akala mo ay uwa kung makatawa. Hindi rin kami pinapayagan na magsuot ng maiiksing palda o yung damit na medyo sexy. Kaya lumaki akong naiinggit sa mga kaedad ko na nakapagsusuot ng maikling shorts at mga damit na gusto nila. Makaluma kasi ang isipan ng mga magulang ko, Papa Dudut. On the other side ay naiintindihan ko naman sila. Siguro ay gusto lamang nila kaming protektohan at lumaking mabuti. Pero dahil sa mga nakikita ko sa social media na mga babaeng parang ang laya nila sa life ay nagkaroon ako ng kagustuhan na maging kagaya nila. Sa sobrang conservative din ng mama at papa kahit nag-18 na ako ay hindi pa rin sila payag na makipag-boyfriend ako. Ang gusto kasi nila ay kung sino ang unang lalaki na magiging jowa ko ay yun na ang mapapangasawa ko. Mahigpit din nilang pinagbabawal ang pakikipag-sex sa lalaki na hindi pa namin asawa. Kasalanan daw ito sa Diyos. Ang katawan daw ng isang babae ay sagrado at hindi ito dapat na ibinibigay sa kung sino-sino lamang. Well, wala pa naman sa isipan ko ang ganung bagay kasi ang gusto ko lamang before ay maging malaya sa parents ko at magawa ko ang mga gusto ko. Kahit kasi nasa legal age na kaming magkakapatid ay kailangan pa naming magpaalam sa parents namin kapag meron kaming pupuntahan o gagawin. Kapag hindi sila pumayag ay wala kaming magagawa kundi ang sundin sila, Papa Dudut. After ng college ay naisipan ko magtrabaho sa ibang lugar. Yung malayo sa family ko pero hindi ako pinayagan ni ng mama at papa. Baka raw kung ano ang gawin ko. Nagtrabaho sa ibang bansa ang panganay kong kapatid habang ako ay nasa province namin nagwo-work ng time na yon. Nainggit ako kay ate kasi nasa malayo na siya and for sure ay nagagawa na niya ang mga gusto niya. Lalo na yung mga bagay na hindi niya nagagawa noong nandun pa siya sa bahay namin. Nagkaroon ng jowang foreigner ang ate ko at tumutol doon ng parents ko. Pero wala na silang nagawa kasi malayo naman si ate. Hindi na nila ito makontrol. Mas lalong lumaki ang pangarap ko na maging malaya, Papa Dudut. Gusto ko nang maging independent ng time na yon, kagaya ng kapatid ko. Kaya naisipan ko na kung hindi ako kikilos ay baka forever na akong nasa poder ng parents ko. Ginawa ko ay ang pasekreto ako nag-apply sa isang kilalang kumpanya sa ibang lugar na malayo sa family ko. Nang matanggap ang aking application ay lumuwas ako para sa interview. Hindi ko yun pinaalam sa mga magulang ko kasi pipigilan lamang nila ako. Ang sabi ko lamang ay may kikitain akong kaibigan. Pag uwi ko ay gabi na kaya napagalitan pa ako. Tinanggap ko na lamang yon kasi alam ko na malapit na akong makawala sa kanila, Papa Dudut. Hanggang sa natanggap na ako sa ina-applyan kong trabaho. Nag-resign na ako sa pinagtatrabahoan ko ng time na yon at may 2 weeks na lamang ako para magtrabaho sa kanila. That time ay sinabi ko na sa parents ko na may bago na akong trabaho at in 3 weeks ay magsisimula na ako doon. As usual, nang malaman nila na sobrang malayo yon sa amin ay nagalit sila. Sinabi nila na huwag na akong tutuloy doon. Pero nanindigan ako sa desisyon kong yon, Papa Dudut. Sinabi ko na magandang company yon at mahirap makapasok doon unless qualified ka talaga.
Sinabi ko na pumirma na rin ako ng kontrata at hindi na ako pwedeng umatras. Tuwang-tuwa ako nang wala nang magawa sina mama at papa kundi ang pumayag sa pag-alis ko sa bahay para magtrabaho sa malayo. After ng last day ko sa aking trabaho ay umalis na ako para maghanap ng pwede kong matirhan na malapit sa lilipatan kong trabaho. May nahanap akong apartment na 1 bedroom na alam kong kaya kong bayaran. Kinuha ko ng apartment na yon kahit medyo pricey. Malapit kasi yon sa workplace ko at malapit din yon sa lahat, sa mall, ospital at kung ano-ano pa. Very convenient kumbaga. Bago ko umalis sa bahay namin ay napakaraming bilin ni na mama at papa sa akin. Kagaya ng huwag daw akong magbo-boyfriend nang hindi nila alam. Kapag may nanligaw sa akin ay dapat makilala muna nila ang lalaki. Huwag daw akong tumulad sa mga babae sa syudad na liberated. Alagaan ko raw ang sarili ko dahil wala na sila sa tabi ko. Oo lang ako ng oo para wala nang mahabang pag-uusap. Kapag kasi sumagot pa ako ay baka magbago pa ang isipan nila at hindi nila ako payagan papadudot. Kabado ako nang umalis na ako sa amin at tumira na ako sa apartment ko. Pero mas lamang ang saya ko kasi finally ay nakalaya na ako sa parents ko. Yun naman kasi talaga ang dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa malayo. Yun nga lang, ako na ang gagawa ng lahat. Mula sa paglalaba, pagluluto at paglilinis ng bahay. Kahit paano ay maalam ako sa mga ganong gawain. Wala kasi kaming kasambahay kaya may mga pagkakataon na kami talagang magkakapatid ang kumikilos sa bahay para tulungan si mama. Pero syempre, iba pa rin kapag may gumagawa noon para sa'yo. First week ko pa lamang sa trabaho ay nagkaroon ako ng kaibigan, si Ella. Magkatabi ang table namin kaya siya ang unang kumausap sa amin. Nagkatsikahan kami at nalaman ko kaagad ang mga chismis sa office ng dahil sa kanya. Nag-click agad kami ni Ella, papadudot dahil hindi kami nagkakalayo ng edad. Mas matanda siya sa akin ng 1 year. Palagi kami magkasabay kapag lunch break at siya rin ang nag-introduce sa akin ng iba't ibang bagay na wala sa province namin. Nakapunta ako at nakapagkape sa isang sikat na coffee shop ng dahil sa kanya. Pati ang paggamit ng dating app ay sa kanya ko rin natutunan. Nawili ako sa paggamit ng dating app, papadudot. Dahil yon sa hindi ako nagkaroon ng chance na magkaroon ng interaction sa ibang lalaki noong nakatira pa ako sa bahay ng parents ko. Natuwa ako makipag-usap sa mga lalaki kahit na hindi ko sila kilala. Nagkaroon ako ng first boyfriend ng dahil sa paggamit ko ng dating app. Kay Ella ako humingi ng advice kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa first meet-up namin ng naging first boyfriend ko na si Hero. Of course, dapat maging maganda ka sa paningin niya. Yung hindi siya magsisisi na naging kayo. Don't worry, may mga damit ako sa bahay. Dumaan ka bukas sa amin bago ka makipag-meet up kay Hero. Papahiramin kita ng damit. Napansin ko kasi na very conservative ang mga damit mo. Dapat mag-level up ka na kasi nasa city ka na. Itago mo na sa baul ang pagiging probinsyana mo, ang sabi pa ni Ella. Ganun na nga mga nangyari, papadudot. Dumaan muna ako sa bahay ni na Ella bago ako makipagkita kay Hero. Pinahiram niya ako ng damit na medyo sexy, maikli ang palda at first time kong magsuot ng ganon. Mini-makeupan din ako ni Ella para mas lumitaw daw ang ganda ko. Dapat daw ay mag-aral ako mag-makeup ng sarili ko para next time ay ako na ang gagawa noon. To be honest, ay hindi ako komportable sa makeup at damit na pinahiram ni Ella. Pero dahil ang sabi niya ay maganda at bagay yun sa akin ay hindi na ako nagreklamo pa. Kinabahan ako na makipagkita kay Hero pero dahil sa jowa ko siya. Gusto ko rin naman siyang makita sa personal. Finally ay nagkaharap na kami ni Hero. In all fairness ay gwapo talaga siya kahit na in person. Papadudod kumain muna kami ng lunch at pagkatapos ay nanood ng sine. Habang nanonood kami ng movie ay hinawakan niya ang kamay ko. Naging touchy siya at kung saan napunta ang kamay niya. Nagulat ako sa mga ginawa ni Hero pero hinayaan ko na lamang siya. Nahihiya rin kasi akong sawayin siya, baka kasi magalit siya sa akin.
Inihatid ako ni Hero after ng date namin sa apartment. Gusto pa niyang pumasok sa loob pero natakot ako kasi baka kung ano ang mangyari. Hindi pa ako handa sa ganung bagay ng time na yon, Papa Dudut. Nang pumasok ako the next day sa trabaho ay kinunit ako ni Ella na magkwento sa mga nangyari sa first date namin ni Hero. Sinabi ko sa kanya na kumain at nanonood lamang kami ng sine tapos ay inihatid na ako sa apartment. Ganun lang ang ginawa ninyo? Ang boring naman, ang sabi ni Ella. Bakit? May iba pa bang kaming dapat na gawin sa first date? Tanong ko. Hindi kayo nag-kiss? Tanong ni Ella at ngumuso pa siya. Nag-kiss nung hinatid niya ako sa apartment ko, nahihiya akong tugon. Walang mas intense sa kiss? Hindi kayo nag-sex? Diretsyong tanong ni Ella na kinawindang ko. Sinabi ko na walang nangyaring ganun sa amin, Hero. Ang sabi ni Ella ay hindi dapat ako natatakot na makipag-sex kasi normal na yon sa mga babaeng nasa edad namin. Siyang araw ay marami nang nakasiping na lalaki. Kaya hindi raw siya nakikipag-boyfriend kasi para malaya siyang makipag-sex sa kahit na sinong lalaki. Hulaan mo kung ilan na ang body count ko, ang sabi pa ni Ella. Body count? Ano yun? May pinatay ka na? Killer ka ba? Nabibigla akong wika. Gaga, hindi ganong body count. Ang body count ay yung kung ilan ang nakasex kong lalaki, nakasiping, ganun. Ano na, hulaan mo kung ilan? Turan pa ni Ella. 2, 3, hula ko. Mali, higher, ang sabi pa ni Ella. Tinaasan ko ng kaunti ang hula ko pero mali pa rin ako. Hindi ako makapaniwala nang sabihin ni Ella na 12 na ang body count niya o yung bilang ng lalaki na nakasiping na niya. Hindi ako makapaniwala na sa edad niyang yon ay hindi naman katandaan ay gano'n na karami ang iba't ibang lalaki na natikman niya. Ayon kay Ella, hindi naman niya ako ini-encourage na huwag magjowa para gayahin ko siya. Pero ang sabi niya, sa edad namin yon ay dapat na nag-e-explore pa lamang kami bago ako magseryoso sa isang relasyon. Kung love ko naman na si Hero ay mag-stick na lamang ako dito. Doon na nag-start na maging open si Ella sa mga experiences niya sa sex at sa mga lalaking nakikilala niya. Natakot ako para sa kanya and at the same time ay na-amaze ako sa kanya kasi hindi siya natatakot na makipagsiping sa iba't ibang lalaki. Ang sabi ni Ella, hindi naman daw siya mabubuntis kasi pinapagamit niya ng proteksyon ang lalaki. Practice safe sex daw palagi. Saka wala pa sa plano niya ang magbuntis kasi marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Sa una ay nashock ako ng sobra sa mga kwento ni Ella tungkol sa mga experiences niya, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay nasasanay na ako at may mga pagkakataon pa nga na ako ang nangungulit sa kanya na magkwento siya, Papa Dudut. Habang dumadami ang kwento ni Ella sa akin ay parang nagkakaroon ako ng kagustuhan na ma-experience din ang mga ganon. Unti-unti akong namumulat sa mundo ng pakikipagtalik. Pinush pa nga ako ni Ella na magkaroon ng experience, syempre kay Hero ko raw yun gawin kasi eto ang boyfriend ko. Kung single daw sana ako ay pwedeng sa kahit na sino basta bet ko ang lalaki. Tinuruan naman ako ni Ella na mga dapat kong gawin para hindi ako mabuntis. Basta kapag daw nagparamdam si Hero na gusto niyang gawin yon, ang bagay na yon ay huwag na akong magpakipot. Lalaki si Hero at talaga raw naaayain nito ako na makipagsiping sa kanya. Pero nakatatlong buwan na kami ni Hero ay hindi man lang niya ako inaayang gawin namin ang bagay na yon kaya sobrang naiinip na ako. Ang sabi ni Ella, ako na raw ang gumawa ng way para may mangyari sa amin ni Hero. Ako na raw ang bahalang gumawa ng paraan. Para magkaroon ako ng ideya ay kinakailangan ko pang manood ng mga sexy videos. Sinabi ko sa sarili ko na dapat ay ika-4th month sa rin namin ni Hero ay may mangyari na sa amin. At dumating na nga ang 4th month sa rin namin ni Hero at nagplano kami na mag-dinner na lamang. Habang nagdi-dinner kami ay hindi ko alam kung paano ko ipaparating kay Hero na gusto kong may mangyari sa aming dalawa. Kung anong body language ang gagawin ko para ma-sense niya ang gusto kong iparating sa kanya. Dahil sa wala na akong maisip ay diniretso ko na lamang si Hero. May gusto ka ba bang gawin after nating mag-dinner? May gusto ka bang puntahan? Tanong ko kay Hero.
Wala akong maisip eh. Akala ko kasi magdi-dinner lang tayo. Ikaw ba meron? Pagbalik ni Hiro ng tanong. Gusto mo bang magpahinga muna tayo bago umuwi? May malapit na motel dito, hindi ba? Turan ko. Napangiti ng malaki si Hiro sa sinabi ko, Papa Dudut. Alam kong alam na niya ang nasa utak ko. After naming kumain ay dumiretso na kaming dalawa sa malapit na motel. Sa totoo lang ay kinakabahan ako ng time na yon. Ako rin ang nagdala ng protection just in case na walang dala si Hiro kasi alam ko na hindi niya ine-expect na ako mismo ang magpupush na gawin namin yon. May nangyari sa amin ni Hiro ng gabing yon. To be honest, nagulat ako na ikaw pa mismo ang nag-aya. Akala ko kasi ayaw mong gawin natin ito kasi noong nagparamdam ako sa iyo nung una, hindi mo ko pinapasok sa apartment mo. Natatawang sabi ni Hiro pagkatapos namin. Natatakot kasi ako at saka nahihiya rin, turan ko. Thank you ha. Hindi ko akalain ako palang nakauna sa iyo, ang wika pa ni Hiro. Simula ng gawin namin yun ni Hiro ay halos palagi na namin yung ginagawa sa tuwing nagkikita kami. Kung minsan ay sa apartment ko para mas tipid at hindi na kami kailangang gumastos sa motel. Lahat ng nangyari sa amin ni Hiro ay ikinuwento ko na rin kay Ella. May naisishare na rin ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi rin naman nagpapatalo si Ella kasi may mga bago rin siyang ikinikwento sa akin na experience niya. Nakakaingit lang kasi padami ng padami ang body count ni Ella habang ako'y isa lamang. Si Hiro lang. O may body count na rin ako ha? Sabi ko kay Ella na parang nagmamalaki pa. Meron na nga pero isa pa lang at mukhang hindi na madadagdagan kasi may jowa ka na. Hindi mo maaabutan ang body count ko, kawawa ka naman, ang sabi pa ni Ella. Anong gusto mong gawin ko? Makipag-break kay Hiro para malaya ako makipag-tsuktsakan sa iba? Tanong ko. Hindi mo naman kailangan makipag-break sa kanya, hindi ba? Pwede kang makipag-sex sa iba pero wag mong sasabihin sa kanya. Itatago mo kay Hiro. Pabulong na sabi pa ni Ella. Mag-cheat ako kay Hiro? Hindi makapaniwalang sabi ko. Ipinaliwanag ni Ella sa akin na hindi yon matatawag na cheating kung gagawin ko yon sa isang tao na hindi ko naman mahal. Magiging cheating lang daw yon kung magkakaroon ako ng emotional attachment sa lalaking makakasiping ko. Pag-isipan ko raw yon kung gusto kong humabol sa body count niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, masyado kong nagpapapressure kay Ella. Pakiramdam ko ay kailangan kong umabot sa bilang ng mga lalaking nakasiping niya para lamang masabi ko na malaya ako at nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. Isang araw habang naka-lunch break ako ay nilapitan ako ni Ella at tinanong niya kung may lakad ako pagkatapos ng work. Ang sabi ko ay wala. Diretso na akong uuwi sa apartment. Inaya ko ni Ella na lumabas kami at magpunta sa bar. Kaming dalawa lamang daw. Simula kasi nang magkakilala kaming dalawa ay hindi pa kami nakakapunta sa ganung lugar para mag-inom pero alam ko na madalas doon si Ella. Friday na ng araw na yon kaya okay lang daw na magpakalasing kami kasi walang pasok sa susunod na araw. Dahil sa hindi ko pa nararanasan ang makapunta sa ganung lugar ay pumayag ako. Nagpaalam na rin ako kay Hiro na lalabas kami ni Ella at pinayagan naman niya ako. Gusto pa nga sanang sumama ni Hiro pero nang sabihin ko kay Ella ay sinabi ni Ella na kaming dalawa lang para makapag-bonding kami ng kami lamang, Papa Dudut. Pagka-out namin ni Ella sa trabaho ay sa kanila na kami dumiretso kasi papahiramin niya ulit ako ng damit. Doon na rin ako naligo, kumain muna kami sa kanila kasabay ng family niya at umalis na rin kami. Alam ba ng family mo ang ginagawa mo, Ella? Na marami ka nang nakakasex. Curious kong tanong kay Ella habang nag-aabang kami ng binubuk naming sasakyan na maghahatid sa amin sa bar. Gaga, anong klaseng tanong ba yan? Of course hindi. Mabait na anak ang peg ko sa bahay. Saka yung mga ganong bagay hindi na sinasabi sa family. Ano yun sasabihin mo, Mama, Papa? Nakipag-sex po ako kagabi. Pang-10 ko na po siya. Ang natatawang sagot pa ni Ella. Natawa na lamang din ako sa sagot ni Ella. Tama siya. Hindi ko na dapat ipaalam sa pamilya ko ang ginagawa ko. Sigurado ako na kapag nalaman ng parents ko na hindi na ako virgin ay magwawala sila.
Baka nga ipabless pa nila ako sa simbahan kasi iisipin nila na napakarumi kong babae. Pagdating namin ni Ella sa bar ay nagulat ako kasi sa table na pinuntahan namin ay merong dalawang lalaki na parehas na gwapo. Ipinakilala ko ni Ella sa dalawang lalaki, sina Errol at Anjo. Kay Anjo ako itinabi ni Ella habang siya naman ay kay Errol. Hindi ko magawang tanungin si Ella kung bakit may kasama kaming mga lalaki, gayong ang sabi niya ay kaming dalawa lamang ang magpupunta doon. Nagkaroon lamang ako ng chance na kausapin si Ella nang magpaalam siya na magpupunta sa CR. Sumama ako kay Ella at doon na ako nagtanong. Akala ko ba tayong dalawa lang? Tanong ko. Baka kasi hindi ka sumama kapag sinabi ko na kasama natin sina Errol at Anjo. Ang gwapo nilang dalawa, no? Basta kay Anjo ka, kay Errol ako. Sagot pa ni Ella. Anong kay Anjo ako, Ella? Ano ba to? Ang nagtataka kong tanong. Ay, painosente lang ang peg. Hindi ba gusto mo dumami ang body count mo? Tinutulungan na nga kita. Kim yan si Anjo, ikaw nang bahalang dumiskarte. Tandaan mo, one night stand lang ang gagawin nyo ha? Nakangiting sabi pa ni Ella. One night stand? Ano yun? Tanong ko. One night lang, after nun wala na. Hindi mo ibibigay ang number mo sa kanya parang after ng gabing ito parang walang nangyari. Yung iisipin mo na hindi siya nag-i-exist. Saka okay lang yun kasi first time ko pa lamang na nakilala yung dalawa na yun. Nakilala ko lang si Errol sa dating app tapos sabi ko magsama siya ng isa pa. Tugon pa ni Ella. Iginiit ko kay Ella na hindi ko pwedeng gawin yun kasi may boyfriend ako. Ipinaalala niya sa akin na hindi yun cheating kung di ay sex lang ang gagawin namin ni Anjo. At hindi ako magkakagusto dito. Kung hindi ko raw yun gagawin ay talagang hindi nadami ang body count ko. Kinabahan ako ng una pero masyadong magaling manghimok si Ella. Napaniwala niya ako na walang mali sa gagawin ko. Kaya nang bumalik na kami sa table ay uminom ako ng uminom para kapag nalasing na ako ng sobra ay meron na akong lakas ng loob. Nang tinamaan na ako ng alak ay naging malakas na talaga ang loob ko, Papa Dudut. Nang magsimula ng magsayawan ay inaya ko ni Anjo na sumayaw at pumayag kaagad ako. Naging maharot kami ni Anjo sa pagsasayaw. Hindi na ako pumalag nang hawakan niya ako sa kung saang parte ng aking katawan. Inalikan niya rin ako at hindi rin ako umayaw. Hanggang sa bumulong na si Anjo sa akin na baka pwedeng umalis na kami sa bar para magpunta na sa mas tahimik. Pumayag ako, Papa Dudut, binayaran na ni Anjo ang bill namin at iniwanan na namin sina Ella at Errol sa bar. May kotse si Anjo at yun ang sinakyan namin sa paghahanap ng motel. Dahil na rin siguro sa lasing ako ay ang bilis kong pumayag sa gustong gawin ni Anjo. Nakakahiyaman pero may nangyari sa amin ni Anjo. Umaga na nang magising ako. Mabuti na lamang kasi tulog pa si Anjo kaya hindi ko na siya kailangang kausapin pa. Umalis ako habang tulog pa siya. Nakaramdam ako ng konsensya at kahit wala naman akong nararamdaman kay Anjo ay pakiramdam ko na nag-cheat pa rin ako kay Hero. Nang magkita kami ni Ella ng Monday sa trabaho ay pinagkwento niya ako sa nangyari sa amin ni Anjo. Ang sabi ko ay wala akong masyadong matandaan kasi lasing na lasing ako ng time na yon. Ella, ayoko nang gawin to. Yung makipag one night stand, nakukonsensya ako. For sure ay hihiwalayan ako ni Hero kapag nalaman niya na nakipag-sex ako sa ibang lalaki. Ang wika ko. Talagang hihiwalayan ka niya kapag sinabi mo. Saka bakit ka nakukonsensya? May feelings ka ba kay Anjo? Tanong pa ni Ella. Wala. Saka bakit ako magkaka-feelings doon kung ko lang siya nakilala. Hindi naman ako mabilis magkagusto sa isang tao. Sagot ko. Yun naman pala Saka baka nga nakipag-sex din si Hero sa iba. Hindi mo lang alam. Kaya kung ako sa'yo, padabihin mo ang body count mo. Ang turan pa ni Ella. Hindi ba para akong pokpok kapag kung sino-sino ang nakakasiping ko? Ganon ang mga bayarang babae, hindi ba? Tanong ko. Natawa si Ella sa tanong kong yon. Ang sabi niya magiging pokpok lang daw ako kapag magpapabayad ako sa mga makakasiping ko. Hindi naman daw kami nagpapabayad kaya hindi kami ganon. Mga babae lang daw kami na ini-enjoy ang aming pagiging babae. Dahil sa nakikita ko na walang mangyayaring hindi maganda kay Ella ay naisip ko na walang mali sa ginagawa ko.
Na pressure na rin ako na dumadami ang body count ko kagaya ni Ella. Alam ko na napakatanga ko para ma-pressure kay Ella. Alam ko na ayokong magpahuli sa kanya at kinukumbinsi ko rin ang paniniwala ko sa sarili ko na walang mali sa ginagawa kong pakikipagsiping sa ibang lalaki na hindi ko naman jowa. Pinaniwalaan ko si Ella na kapag walang emotional attachment ay hindi cheating na matatawag yon. Ginalingan ko na lamang ang paglilihim kay Hero na may nangyari sa amin ni Anjo. Para pagtakpan ng ginawa ko ay mas naging sweet ako sa kanya. Kung dati siyang palagi nag-aaya na makipagkita sa akin ay ako na ang gumagawa noon. Palagi ring may nangyayari sa amin ni Hero pero nalaman ko na mas magaling si Anjo sa kanya pagdating sa pagpapaligaya sa kama. Paulit-ulit kasi yung kay Hero kaya parang nagsasawa na ako at naghahanap na ako ng excitement sa iba. Nagkaroon ako ng pakiramdam na kailangan ko makipagsiping sa ibang lalaki para masatisfy ako, Papa Dudut. Ang nangyari ay mas lalo ako naging addict sa paggamit ng dating app kasi mabilis na makakilala ng lalaki doon, nag-game din na kagaya ko, Papa Dudut. May ilan akong nakilala pa sa dating app at nakikipagkita ako sa kanila. Meron din nangyari sa amin ng ibang lalaki na nakilala ko sa dating app at nawala na rin ang nararamdaman kong konsensya kasi nag-i-enjoy ako, Papa Dudut. Kapag may bago akong experience ay ikinuwento ko kay Ella at proud pa ako na nadadagdagan ng body count ko. Kapag nagtagal, mahahabol ko na ang body count mo. Baka nga mas malamangan pa kita, ang sabi ko kay Ella. Ikaw na talaga, grabe ka. Mas wild ka pa pala sa akin. Kumusta na pala si Hero? Hindi ba siya nakakahalata? Tanong pa ni Ella. Mukhang hindi naman kasi kung nakakahalata yun, baka nakipag-break na yun sa akin. Tugon ko sa kanya. Bakit kasi hindi ka pa makipag-break para malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo? Suggestion pa ni Ella. Mahal ko si Hero at ayoko makipag-break sa kanya, sagot ko. Alam ko na marami na sa listeners mo ang naiirita sa kalandian ko, Papa Dudut. Kahit ako ng time na yon ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang sa isang kisap mata ay nagbago ang lahat sa akin simula nang makilala ko si Ella. Ang lakas ng naging impluwensya niya sa akin at hindi ko pa nakikita ang mali sa mga itinuturo niya sa akin. Ang gusto ko lang ay maging masaya, malaya at masatisfy ang hinahanap ko pagdating sa kama. Lumipas nga ang ilang buwan na hindi nalalaman ni Hero ang ginagawa ko kapag hindi kami magkasama. Yun nga lang ay hindi ko napanindigan ang pagiging sweet at pagbibigay ko ng maraming time at atensyon kay Hero. Kasi halos kada linggo ay meron akong ibang lalaki na mini-meet up at nakakasiping. Nawala na rin ako ng gana na sumiping pa kay Hero kasi naging boring na yon para sa akin. Mas na-fulfill ng ibang lalaki ang pangangailangan ko. Mas hinahanap ko yon sa iba kesa sa aking boyfriend. Ang buong akala ko ay hindi mapapansin ni Hero ang mga pagbabago sa akin kasi palagi kong sinasabi sa kanya na sobrang busy ko sa trabaho kaya hindi na kami madalas na nakakapagkita pa. Akala ko ay naiintindihan niya ako kaya hindi ako naging handa nang magkita kami at tanungin niya ako tungkol sa bagay na yon. Mahal mo pa ba ako, Nika? Feeling ko kasi hindi ka na nag-i-enjoy na kasama ako. Dati kasi halos every week tayong magkikita. Ngayon, maswerte na ang isang beses sa isang buwan. May pagtatampong sabi pa ni Hero. Ano bang klaseng tanong yan? Of course, mahal kita. Ang sabi ko naman sa'yo, busy lang ako sa trabaho. Pagsisinungaling ko. Ilang buwan ka nang busy? Hindi ba nababawasan ang workload mo? Tanong pa ni Hero. Hindi nga Padagdag ng padagdag pa nga, turan ko. Sa pagsisinungaling kong yon ay nakaramdam ako ng konsensya, Papa Dudut. Hindi ko akalain na magiging ganon ako kasama kay Hero kahit alam ko sa sarili ko na wala siyang ginagawang mali. Faithful siya sa akin kahit ang phone niya ay hinahayaan niya na tingnan ko. Ang unfair nga kasi kapag siya ang nagre-request na i-check ang phone ko ay hindi ako pumapayag. Sinasabi ko na hindi ako komportable sa ganon at privacy ko na rin yon. Ang totoo ay ayokong ipakita kay Hero ang laman ng phone ko kasi malalaman niya ang mga ginagawa kong kalandian. Nagpatuloy ako sa pakikipagkita at pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki.
Tuwang-tuwa pa ako kasi maaabutan ko na ang body count ni Ella. Talaga nagkaroon kami ng paligsahan ng paramihan, Papa Dudut. Hindi ko na naiisip na maaari akong mapahamak sa ginagawa ko kasi masaya naman ako. Hanggang sa nangyari na nga ang pinaka-iniiwasan kong mangyari. Totoo nga na lahat ng maling ginagawa natin ay merong kapalit. Sisingiling ka ng karma sa oras na hindi mo na inaasahan. Napansin ko kasi na 2 months na akong hindi nagkakaroon ng menstruation. Nung una akala ko ay normal lamang yun pero nang 3 buwan na ay doon na ako kinabahan. Wala muna akong pinagsabihan noon kahit na si Ella. Pero malakas ang kutob ko na buntis ako, Papa Dudut. Nag-take ako ng pregnancy test kit at talagang nalamig ako nang naging positive ang resulta. Hindi ako makapaniwala kung paano yon nangyari gayong lahat ng nakasiping kong lalaki ay pinagamit ko ng proteksyon. Kaya para makasigurado ako ay sa doktor na ako nagpatingin at doon ay nalaman ko na 3 buwan na akong buntis. Parang gumuho ang mundo ko ng time na yon. Wala sa plano ko ang mabuntis pero mukhang pinarusahan na nga ako dahil sa aking kalandian. Si Ella ang pinagsabihan ko ng bagay na yon at kahit siya ay hindi makapaniwala. Tinanong pa niya ako kung baka may isang beses na hindi ko pinagamit ng proteksyon ang nakasiping ko at sinabi ko na walang ganong nangyari. Papatayin ako nito ng mga magulang ko, Ella. Saka si Hero, hihiwalayan niya ako kapag nalaman niya na buntis ako. Umiiyak kong sabi kay Ella. Sabihin mo na siya ang ama ng dinadala mo. Ganun lang kasimple ang solusyon sa problema, ang sabi pa ni Ella. Hindi maniniwala si Hero sa akin. Mahigit 3 buwan ang walang nangyayari sa amin. Kasalanan ko ito. Hindi ako nag-iingat. Patuloy kong pag-iyak. Isa pang sinuggest ni Ella sa akin ay ang ipalaglag ang bata pero hindi ko naman yon kayang gawin. Naniniwala ako na buhay ang nasa tiyan ko at kasalanan sa Diyos ang pagkuha ng buhay ng ibang tao lalo na at sarili ko pang dugo. Doon ako inuntog ng malakas at natauhan. Narealize ko na mali na inabuso ko ang kalayaan na meron ako habang malayo sa aking mga magulang. Nagsisisi ako sa pagiging malandi at mapuso ko pero huli na ang lahat. Kahit na anong pagsisisi pa ang gawin ko ay hindi ko na maibabalik ang oras na ginamit ko sa maling paraan. Doon na nag-sink in sa utak ko ang lahat ng mga maling nagawa ko mula sa panluloko kay Hero hanggang sa pagkaabuso ko sa kalayaan na meron ako. Naisip ko rin na napakasama ko kung gagawin ko ang payo ni Ella na alisin ang sanggol na dinadala ko o kahit nang ipaako iyon kay Hero, kahit 100% sure ako na hindi siya ang ama noon, Papa Dudut. That time hindi ko na kayang dagdagan pa ang panluloko ko kay Hero. Kinailangan ko nang harapin ang resulta ng mga kagagahan ko sa aking buhay. Pinapunta ko si Hero sa apartment ko at doon ay ipinakita ko sa kanya ang resulta ng pregnancy test at naluha siya at natuwa kasi buong akala niya ay nabuntis niya ako. Hero, hindi ikaw ang ama ng dinadala ko, umiiyak kong pag-amin. Anong sinasabi mong hindi ako? Ang nagtatakang tanong ni Hero. Inamin ko na kay Hero ang lahat. As in, lahat-lahat. Umiyak si Hero at hindi siya makapaniwala na magagawa ko ang mga bagay na yon. Nagulat ako nang sabihin ni Hero na kahit masakit ay handa siyang tanggapin pa rin ako at akuin ng responsibilidad sa anak ko na hindi naman sa kanya. Pero hindi ko tinanggap ang sinabi niya. Alam ko na kapag ginawa ko yon ay araw-araw akong uusigin ang aking konsensya. Kaya mas pinili ko na palayain si Hero upang makahanap siya ng babaeng mas nararapat para sa kanya. Nakipaghiwalay ako kay Hero at naniniwala ako na yon ang tama kong gawin. Masakit din para sa akin na mawala si Hero sa buhay ko pero deserve ko yon, Papa Dudut. Alam ko na makakahanap siya ng babaeng mas nararapat para sa kanya. At hindi yung kagaya ko na manloloko at malandi. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho at inilihim ko ang pagbubuntis ko sa aking pamilya dahil natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Paunti-unti ay nilayo ko ang sarili ko kay Ella. Siya kasi ang nag-impluwensya sa akin ng mga ganong gawain. Though hindi ko siya sinisisi sa mga nangyari sa akin kasi may choice naman ako na hindi gawin ang mga ginagawa at sinasabi niya pero mas pinili kong sundin siya at gayahin siya.
Akala ko dati ay kaya ko nang isekreto ang pagbubuntis ko sa pamilya ko. Pero nahirapan na ako nang malaki na talaga ang tiyan ko at hindi ko na kayang magtrabaho. Wala na akong choice kundi ang mag-resign at umuwi sa amin. Gulat na gulat ang mga magulang ko nang pagdating ko ay nakita nilang malaki ang tiyan ko. Kung hindi lang siguro ako buntis ay baka nabubog na ako ng tatay at ng nanay ko. Katakot-takot na masasakit na salita ang natanggap ko sa kanilang lahat. Yun daw ang naging resulta ng pagiging mapuso ko. Umalis lang daw ako sa poder nila para magpabuntis ng walang ama. Ang sabi ko ay hindi na ako pinanagutan ng nakabuntis sa akin. Hindi ko kasi kayang aminin sa kanila ang katotohanan na hindi ko talaga alam kung sino ang ama ng aking ipinagbubuntis sa dami ng lalaking nakasiping ko, Papa Dudut. Ang parents ko ang sumuporta sa aking pagbubuntis hanggang sa mga anak ko. Nang time na yon ay kinumusta pa ako ni Ella pero hindi ko na siya pinansin. Naging laman din ako ng tsismisan sa lugar namin lalo na at may anak ako pero walang asawa. May narinig pa ako na pinalaki raw kami ng mahinhin pero sa huli nagpabuntis ako ng walang ama. Lahat ng yun ay tinanggap ko kasi deserve ko naman yon. Nang mag 1 year na ang anak ko ay nagsimula na ulit ako magtrabaho dahil ayokong iasa ng sobra sa mga magulang ko ang pagpapalaki sa anak ko. Sa lugar na lang namin ulit ako nagtrabaho at masaya ako natanggap na nila mama at papa ang anak ko. Aliw na aliw sila rito. Pero alam ko na kailangan ko pa rin bumawi sa kanila at kailangan kong patunayan ulit ang sarili ko sa kanila, Papa Dudut. Ngayon ay inaayos ko pa rin ang buhay ko at nagtatrabaho ako ng mabuti para sa anak ko. Pinili ko na rin po ang mga kaibigan ko na may magagandang impluwensya sa akin. Narealize ko na dapat ay maging matalino na ako sa mga desisyon ko sa buhay ngayon kasi lahat ng magiging desisyon ko ay hindi lang ako ang maaapektuhan, kundi maging ang mga anak ko. Inalis ko na rin sa sarili ko ang pagbibilang ng lalaking nakakatali ko. Tinapos ko na ang phase na yon ng buhay ko, Papa Dudut. Alam ko na hindi pa huli ang lahat para bumangon ako at itama ang lahat ng pagkakamali ko sa aking nakaraan. Hindi ako pwedeng sumuko lalo na at meron na akong anak. Alam ko rin na hindi ako may pagmamalaki ng anak ko kapag nalaman niya ang kagagahan ng nanay niya pero tanggap ko na yon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Sana'y merong nakuhang lesson ang mga listener mo sa sulat ko. Lalo na yung mga kagaya ko na mapusok at hindi nag-iisip kung ano ang pwedeng maging resulta ng ginagawa nila kahit na mali ito. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Nika. Walang mali sa pagiging curious at pag-explore sa mga bagay na hindi natin alam. Ito ay isang paraan upang mamulat tayo sa reality ng buhay. Ngunit ito ay nararapat na may kaakibat na pagiging responsable at pag-iingat. Ang katawan natin ay bigay sa atin ng Diyos at ito ay dapat na nirerespeto natin. Maging matalino rin tayo sa pagpili ng kaibigan at piliin natin ang mga kaibigan na hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Bagkus ay yung tuturuan tayo na maging isang mabuting tao. Huwag magpadala sa pressure. Hindi kasama sa pagiging tunay na magkaibigan ang gayahin at sundin sila kahit alam mong ito ay hindi tama. Hindi lahat ng uso ay ginagawa ng iba ay dapat mo rin gawin. Tandaan natin na kung masama o mali ang ating ginagawa ay ganun din ang magiging balik nito para sa atin. Kumusta kayong lahat? Ako si Christian Torres Gupta. Pero tawagin mo na lamang ako bilang Krish. Isang Bombay pero may pusong Pinoy. Dito ako sa Pilipinas ipinanganak at nakatira kami dito sa Hagonoy, Bulacan. Pero noong 2005 ay nagkaroon kami ng pagkakataon na manirahan sa France dahil na rin sa aking mga magulang na nag-apply ng trabaho doon. Nagrenta kami ng apartment at malaki ang kwarto para sa amin ng dalawa ko pang kapatid. First time ko din na makakita ng ganito kalaki pero sikip na building. Ang aming balkonahe at mga bintana ay nakaharap sa parking lot. At napansin ko na gabi-gabi
Ang mga ilaw sa kalye ay kalat-kalat na naiwan sa karamihan ng mga sulok na nababalot ng kadiliman. May 2 patay na puno sa magkabilang gilid ng gusali na mas lalong naging katakot-takot sa akin. Nagsimulang magtrabaho ang aking mga magulang sa isang pabrika na malayo sa aming apartment. Kaya naiwan akong mag-isa, Papa Dudut. Nag-aaral din ako kaya isang gabi nag-aaral ako dahil ang susunod na araw ay araw ng pasukan. Nakaharap ako sa dingding at sa kanan ko ay ang saradong balkonahe. Habang nagbabasa ako ng takdang aralin ay may narinig akong daing sa labas. Malakas yon para marinig mula sa aming apartment sa ika-4 na palapag. Parang isang babae. At naisip ko na kailangan niya ng tulong. Binuksan ko ang pinto ng balcony at sumilip. May babaeng nakatayo sa likod ng ilaw ng kalye. Pero parang nagtatago rin siya sa likod nito. Kumikislap ang mga ilaw kaya hindi ko halos makilala ang mukha at payat na katawan niya. Pero masasabi kong babae siya dahil sa buhok at hugis. Ang nakapagpabuka ng aking bibig sa gulat ay ang katotohanan na siya ay mga 30 talampakan ng layo mula sa gusali. Ngunit naririnig ko pa rin ang daing. At tila ako lang ang nakakarinig nito. Walang ibang tao sa paligid, kami lang. Tinitigan ko lang siya bago bumalik sa loob para kunin ang phone ni tatay na iniwan niya sa akin for emergency. Tinext ko si mama at bumalik ako sa balcony. Nandun pa rin ang babae pero parang lumapit siya sa isa pang streetlight. Parang papalapit siya tuwing tumatalikod ako. Tinawag ko si mama this time habang nakatitig sa babae. Binuga ng hangin ang aking takdang aralin. Kaya bumalik ako sa loob para kunin ito. Pagbalik ko sa balcony, ang babae ay 2 streetlights ang layo mula sa gusali namin. Ilang hakbang lang mula sa pinto ng building. Iniisip ko kung pinaglalaroan niya ako. At gusto ko nang tumawag ng pulis ngunit sa tingin ko ay wala akong dahilan. Hindi siya mukhang banta o nanghihimasok. Ang sumunod na ginawa ko ay ang pinaka-pinagsisihan ko. Halos 30 minuto o 1 oras akong nakatitig sa babae ayon sa kalkulasyon ko. Tandang-tanda ko pa rin yon pagkatapos ng oras na yon. Sa wakas ay lumipat siya. Mukha itong normal at hindi nakakatakot ngunit naglalakad siya patungo sa pintuan ng gusali. Naglakad siya habang nakatitig sa akin and I saw her face clearly this time. Ang ganda po niya, like French beauty, at its finest. Pero nakalimutan ko ito nang lumingon sa akin ang katawan niya habang naglalakad. Nakasuot siya ng dilaw na damit na may mga disenyong sunflower at naamoy ko ang kanyang pabango. Nagawa niyang makapasok sa loob ng gusali at wala kaming elevator, hagdan lang at maririnig mo ang mga yabag kung may pumapanik sa kanila. Nakarinig nga ako ng yabag ng paa pero parang malayo sila. Gayon pa man, makalipas ang 50 segundo papalapit na sila. Alam kong niloko ako, hindi dapat ako tumitig sa kanya o tumingin sa balcony. Malaking teenager po ako, matangkad at kilalang malakas kaya bakit ako natatakot? Hindi ko alam na maaari akong maging ganito kaduwag at baliw. Pero hindi ko alam kung lalaban ba ako o magtatago. Gumawa ako ng isang hangal na desisyon at sinumpa ang aking sarili dahil dito. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Nasa harapan ko ang hagdan. At nakita ko ang babae na papaakyat sa isa pang flight.
dahil mayroon pang 5th floor at 6th floor. Nang makita niya ako ay agad kong sinarado ang pinto. Akit na sana siya sa ibang palapag kung hindi ko pa binuksan ang pinto at lumabas. Agad akong pumunta sa aking kwarto at nagtago, ngunit narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nakalimutan kong ilak ito. Gumagala ang babae sa labas dahil bukas ang pinto ng unit at kitang-kita ko ang paggalaw ng mga paa niya. Mabilis siyang maglakad, parang nagmamadali. Maya-maya ay nagsimula na siyang gumapang. Ang kanyang mga paa ay lumaki ng hindi natural at patuloy siyang naghahanap sa ilalim ng mesa habang gumagapang. Hanggang sa nakita na niya ako sa ilalim ng kama at agad akong gumapang palabas at sinarado ang pinto. Maya-maya ay nanatili ako sa likod ng pintuan habang nanatiling madilim ang kwarto. Hindi nagtagal ay narinig ko ang boses ni Papa, "Krish! Krish, buksan mo ang pinto." Papalakas ito ng papalakas hanggang sa "Krish!" Parang sigaw pero malapit sa tenga ko. Hindi ko ito pinansin dahil alam kong hindi si Papa yon. Ngunit paulit-ulit yon hanggang sa narinig ko ang mga yabag ng babae na naglalakad palayo at ang pagsara ng main door. Lumabas ako at nilako ang pintong yon at sinarado ang lahat ng balkonahe at bintana. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay sinabi ko sa aking mga magulang ang lahat at naniwala sila sa akin. Alam nilang seryoso akong bata kaya nabahala sila. Samantala ilang oras ang lumipas, nilagnat ako ng matindi. Dinala nila ako noon sa ospital pero ang findings lang ay ang trangkaso. Pinauwi din ako sa bahay at sa halip ay pinainom na lamang ng gamot. Pagkatapos noon ay 5 araw akong nagpahinga. Hindi ako pumasok noon sa eskwelahan kasi hindi ko talaga kaya. Pagkalipas ng 5 araw, gumaling naman ako. Pero naroroon pa rin ang takot sa puso ko. Palagi akong binabangungot dahil sa misteryosang nilalang na yon. Sinubukan ko namang mag-move on at dahil teenager pa lamang ako noon at isang lalaki, syempre mainit ako. As in madali akong ma-aroused. Nagpa siya akong manood ng porn nung gabing yon at syempre sarap na sarap naman ako habang pinapanood ko ang mga nagbabagang eksena. Noong mga nakaapat na akong nood ay tinigasan na ako at naisipan kong magmaryang palad sa banyo para iwas kalat. Siyempre masarap kasi kakapanood ko lamang. In-explore ko ang aking katawan. Naramdaman ko ang friction at excitement habang hawak-hawak ko ang parte ng katawan kong nagpapatunay na ako ay isang tunay na lalaki. At nung medyo nagtagal na, nung medyo malapit na ako sa climax ko ay napatingala ako sa sarap. Nakapikit pa ako noon habang dinadama ko, tapos paungol-ungol pa ako habang ini-imagine ko yung napanood ko. Pero papadudot habang nakatingala ako. Minulat ko na yung mata ko kasi malapit na akong labasan. Kaso'y napamura ako sa gulat dahil pagkamulat ko, may parang mukha ng isang babae sa kisame ng banyo namin. Kinilabutan talaga ako, nawala ang arousal ko. Nawala ako sa concentration noon hanggang sa napasigaw ako sa takot. Nakakatakot naman kasi talaga yung mukha niya. May dugo-dugo pa. Tapos parang yung mukha niya parang gustong tumagos doon sa kisame kasi parang nakadikit na doon. Sa lakas ng sigaw ko ay nag-alala yung kuya ko kaya kinatok niya ako. Agad naman akong lumabas ng banyo at doon ay tinanong niya ako kung bakit daw ako sumigaw sa banyo. Alam niya kung ano ang ginawa ko sa loob ng banyo at okay lang naman daw yung umungol. Pero bakit may sigaw pa? Kaya kinuwento ko kay kuya ang mga nangyari.
Nung una hindi siya naniniwala kasi tinignan niya pa yung kisame ng banyo pero wala naman daw siyang nakita. Sinabi na lang niya sa akin na baka nag-hallucinate lamang ako. At saka sinisipan niya ako na baka mabinat daw ako dahil sa kagagaling ko lang sa sakit tapos gagawa ko ng bagay na mga lalaki lang ang gumagawa. Nawala ang lahat ng init ko sa katawan ng gabing yon. Naligo na lamang ako. Pagkatapos maaga akong natulog noon. Around 8 p.m. siguro tulog na ako at madalas akong nagigising ng madaling araw. Siguro mga 1 to 3 a.m. At pag natutulog ako ng marami pang space sa higaan ay nilalagyan ko ito ng mga unan o kung anong pwedeng ilagay dito at naglalagay ako ng unan sa ulo ko. At yun na nga, Papa Dudut. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabing yon at tulog na ang lahat at wala nang ingay na naririnig. Nagising ako kasi parang may langgam na gumagapang sa balat ko. Hinampas ko ito at parang wala naman akong nahawakan o naramdamang langgam. Kaya kinakabahan na ako na parang may naglalaro talaga sa akin. Nakapikit pa din yung dalawang mata ko at nakatakip pa din ang unan sa tenga ko. Naglakas loob akong buksan ang aking mga mata. At wala naman akong nakita kundi ang higaan lang na sobrang laki pa ng espasyo. Kaya pinikit ko ulit ang aking mga mata at tila parang gustong gusto ng mata ko na dumilat ulit kahit ayaw ko. Hanggang sa hindi ko na talaga napigilang idilat ang aking mga mata at tumambad sa aking harapan ang nakakatakot na mukha noong babae. At agad-agad kong ipinikit ang aking mga mata at nagdasal kahit ano na yung masabi ko sa dasal ko sa sobrang kaba ko noon. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto ay nakatulog na din ako. Pagkagising ko ay agad ko ulit sinabi sa mga magulang ko ang aking naranasan. Iyak ako ng iyak noon dahil sa labis na takot kaya nagpasya silang dalhin ako sa St. Joseph Church at doon ay dinasalan ako na mayroong ginawang exorcism ritual sa akin. Hindi ko na matandaan kung ano-ano pa ang mga nangyari during that time kasi nawalan ako ng malay. Nung magkamalay naman ako ay ayaw naman sabihin ng mga magulang ko kung ano ang nangyari habang ine-exorcise ako. Pagkatapos noon, para makasigurado ay dinala din nila ako sa psychiatrist para masiguradong hindi pa ako nawawala ng katinuan. May mga pinainom sa aking gamot at sa tuwing iniinom ko yon ay gumiginhawa ang pakiramdam ko. Hanggang sa naka-move on ako sa mga nakakatakot kong karanasan. Oo, naalala ko pa rin pero hindi na ako natatakot at dahil yon sa epekto ng gamot na iniinom ko. Papadudot ang buong akala ko ay tapos na ang kababalaghan sa buhay ko. Pero nagkamali ako dahil nanumbalik ang mga masasamang panaginip ko kahit pa na umiinom ako ng gamot. Buti na lamang at nag-travel noon ang pamilya ni Tita Belen sa Liabra, France kasama ang mga anak niyang close ko. Sina Aris at Raiko. Dahil sa kanila kaya nakalimutan ko ang pinagdaraanan ko. Around 11 p.m. kagagaling lang naming magpipinsan sa isang night party at habang pauwi na kami sa kondong tinutuluyan namin. Nagpasya muna kaming tumambay sa labas nito. Sa bandang park kung saan ay may mga sementadong upuan at sementadong mesa. At dahil may binili sina Aris at Raiko na cans ng beer ay doon na namin yon tinira. Hindi namin pwedeng iuwi ang mga beer kasi siguradong pagagalitan kami ng mama ko at ni Tita Belen. Ayon, sobrang saya naming magpipinsan at nag-aasaran at kulitan. Nagkwento pa sa amin ang pinakabata sa amin, si Raiko, na nawala na raw ang virginity niya noong isang gabi dahil may naka one night stand siyang isang French na babaeng 3 years daw ang tanda sa kanya. At that time ay 14 lang si Raiko. Kaya nagulat kami ni Aris. Pero nasa France kami kung saan ay normal lang sa mga 13 at 14 anyos ang makaranas ng kanilang first love making.
Habang nagkwekwentuhan kami ay biglang may narinig kaming hindi kanais-nais na huni ng ibon. Sabi naman ni Aris ay baka raw aswang yon, pero tinawanan ko lang yon kasi walang aswang sa friends. Sabi naman ni Raiko ay baka raw alkonost, isang mythical na ibon na kilala sa Slavic countries pero popular din sa France. Ang paniniwala naman ng mga Franses, lalo na yung mga matatanda, pag marinig nyo yung huni ng ibon na yon, ibig sabihin daw ay may malas daw sa paligid. Pero dahil sa pilyo ako ay napagtripan ko na gaya-gayahin yung tunog ng ibon na yon. Paggaya ko sa huni ng ibon ay sumasagot din yung ibon. Unay nagtatawanan pa kami hanggang sa parang galit na yung tunog ng ibon at tila palapit sa amin kaya naalarma na kami. Tumingin-tingin kami sa paligid at wala kaming makitang kakaiba pero kinilabutan ako kasi parang merong nagmamasid sa amin sa hindi kalayuan. Muli naming narinig ang nakakatakot na huni ng ibon. Sa puntong iyon ay napatayo na kami sa aming kinakaupuan habang si Raiko ay nagmamadaling ayusin ang mga inumin at pagkain namin para sakaling magtakbuhan na ay mabitbit niya iyon sa isang bitbitan. Muling humuni ang ibon. This time natuntun ko kung saan yon nanggagaling. Sa isang punong kung tawagin ay European Beach. Napatingin ako doon at nagulat ako sa aking nakita. Kinilabutan ako ng malala dahil ang nakita ko ay walang iba kung hindi ang babaeng nilalang na nagbigay ng takot noon sa akin. Nakasuot pa rin siya ng dilaw na bestida na may sunflower prints. Pero hukot na ang kanyang katawan. Nagsimula na rin itong lumapit sa amin na parang isang zombie. Aris, Raiko, takbo! Natatarantang sigaw ko habang tinuturo ang babaeng palapit. Nakita yon ng dalawa kong pinsan at maski sila ay natakot sa itsura nito. Napatakbo kami sa takot. Pero kung saan saang direksyon kami tumakbo. Si Aris dumiretso sa pintuan ng condo building na tinutuluyan namin at nakapasok. Pero kami ni Raiko ay hindi pinalad na makapasok dahil mabilis na nakarating doon ang babae at hinarangan ang daan namin. Kaya nagtatakbo kami ng pinsan ko sa ibang direksyon. Habang tumatakbo kami ay dinig pa rin namin ang nakakatakot na huni ng ibon. Tila ba nagpapahiwatig sa amin na mamalasin kami ng gabing yon. Hinawakan ko si Raiko nang hindi lumilingon sa kanya, Papa Dudut. Hanggang sa makarating kami sa isa pang puno na hindi ko alam kung anong species pero native lang yon sa Europe. Raiko, ayos ka lang ba? Tanong ko sa pinsang ko nang hindi lumilingon. Kaya alam kong nasa likod ko lang siya. Pero hindi siya sumagot. Ang nakakatakot pa ay narinig kong sumisigaw si Raiko mula sa malayo. Kuya Krish, tumakbo ka na! Sigaw nito. Doon lamang ako napalingon sa kanina lang ay hawak-hawak ko ang kamay. At doon ay nagimbal ako dahil lang nasa likod ko pala ay walang iba kundi ang babaeng nilalang na nakakatakot ang itsura. Siya pala ang nahawakan ko ng kamay habang papunta kami sa puno. Dahil dito ay nagsisigaw ako at mabilis na tumakbo. Mabilis ding kumilos ang babae na parang anyong skinwalker na. Nagkasalubong kami ni Raiko at siya naman ang humila sa akin palayo sa babae. Tumakbo kami hanggang sa marating namin ang parking area ng Carrefour Market. Walang tao sa paligid at sarado na ang market dahil madaling araw na ng mga oras na yon. Nagpahinga muna kami ni Raiko dahil hinihingal na ako ng mga sandaling yon. Kuya Krish, anong klaseng halimaw yun? Natataranta niyang sabi sa akin. Hindi ko alam. Pero siya yung sinasabi ko sa inyo dati na hinahunting ako palagi. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa kanya, bakit niya ginagawa yon sa akin.
sagot ko. Sa totoo lang first time ko makaranas ng ganito, para tayong nasa horror movie, wika pa ng pinsan ko. Samantala'y dinukot ko ang keychain ko na flashlight at yon ang ginamit naming ilaw dahil sobrang dilim ng paligid. Ang nakakatakot pa ay puro puno ang harap ng Carrefour Market. Kaya naglakad-lakad kami hanggang sa makapunta kami sa harapan ng may malaking trash bins. Doon muna kami tumambay ng pinsan ko. Mamayang kaunti ay biglang nakarinig kami ng kaluskos. Nang inilawan ko ulit ang flashlight at naitapat ko yon sa glass waiting shed. Sa hindi kalayuan ay may nakita kaming reflection ng mata. At muling humuni ang ibon na tila galit na galit sa amin. Hanggang sa biglang bumulaga sa amin ang babaeng nagmumula sa waiting shed. Pagapang itong lumapit sa amin at doon na kami nataranta ni Raiko. At parehong nanginginig sa takot. Hindi kami makatakbo kasi parang naposes noon ang katawan namin. Kaya napapikit na lamang kami ng pinsan ko sa sobrang takot. Hanggang sa biglang tumalon ang nilalang sa kabilang puno at pagdilat ko ay nasa harapan ko na siya. Naiyak na ako at nagsalita. Ano bang kailangan mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Tanong ko. Pero naalala ko na hindi pala nakakaintindi yon ng Tagalog. Mamayang kaunti bigla na lamang itong tumakbo palayo at kasabay noon ay narinig na namin sina Aris, Tita Belen at Papa na tumatakbo papunta sa amin ni Raiko. Hanggang sa makarating na kami sa tinitirhan namin. Agad na ikinuwento ni Raiko sa kanyang ina ang naranasan namin. Naniwala naman sila kasi sina mama at papa pala ay may similar ding experience na ganon. Babae rin ang humahabol sa kanila. Kinabukasan ay may mga nabalitaan din ako mula sa mga kapitbahay naming Pranses na nakaranas din noon. Hindi nila alam kung anong klaseng nilalang yon pero may hinala silang parang skinwalker yon. At ginagaya daw nito ang huli nilang biktima. Kaya nagpasya na noon ng mga magulang ko na bumalik na ng Pilipinas. Inayos agad nila ang mga papeles para makaalis na doon at hindi nga nagtagal ay dumating ang araw ng departure namin. Pumunta kami sa airport, 1:00 ng madaling araw na kami nakarating at 3 a.m. ang schedule ng flight namin. Nakaramdam ako ng gutom dahil sa masasarap na chocolate na nakita ko sa paligid. Binigyan ako ng aking mga magulang ng pera para makabili bago ang aming flight. Pumunta ako sa isang candy store at naglibot-libot. Pagkakuha ko ng chocolate ay pumunta na ako sa cashier. Tumingin ako sa kanya at kapareho niya ang mga mata ng babaeng kinakatakutan ko. Mabilis niya akong sinunggaban ngunit agad akong tumakbo nang mapansin kong gumalaw siya. Tumakbo ako pabalik sa parents ko at niyakap sila. Hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyari maliban sa sumakay kami sa eroplano at umupo. Makalipas ang 1 oras, tinignan ko ang mga magulang ko na natutulog na sila kaya natulog na rin ako. Nagising ako nang may nararamdaman akong anino na umaaligid sa ibabaw ko. Parang may nakatingin sa akin sa likod ng upuan namin. Matutulog na sana ako pero binuksan ko ang mga mata ko at tumingin sa likod ng upuan ko. Pero ang nakita ko lamang ay ang matandang lalaki na natutulog. Niyakap ko na lang ang braso ni mama at hindi na nakatulog. Nakarating kami sa Manila, Philippines at sumakay mula sa Iloilo at bumalik sa bahay ng lola ko at sinabi ko sa kanila ang lahat. Ngayon ay nakatira ko sa Pilipinas ngunit hindi doon nagtatapos. Kung sino man ang nilalang na yon ay sinundan ako pabalik sa aming lungsod. Pakiramdam ko ay isa lang itong nilalang na may magkakaibang anyo. Naganap ako sa Google ng French mythical creatures ngunit walang mahanap na sagot tungkol sa nakita ko. Tila ang nilalang na ito ay bago at mas nakakatakot kesa sa anumang alamat.
Papa Dudut, matinding kaba ang dinulot sa akin ang karanasan kong ito at hindi ko alam kung bakit nangyayari yon sa akin. Kaya hanggang ngayon na binata na ako ay naalala ko at napapanaginipan ko pa rin ang babaeng yon. Pero kumpiyansa akong hindi niya ako nasundan dito sa Pilipinas at malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. Sige Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang kwento ko at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Krish Gupta. Maraming salamat Krish sa pag-share mo ng kwento sa aming programa. May mga pangyayari talaga sa buhay natin na makakaranas tayo ng kababalaghan at katatakutan. Pero anuman ang totoo ay gawa man ito ng dyablo o imahinasyon. Tandaan natin na nasa atin pa rin kung matatakot tayo o hindi. Minsan ay kailangan nating maging matapang sa pagharap sa mga ganitong klase ng mga nilalang. Kailangan ding malakas at matibay din ang inyong paniniwala sa Diyos. Huwag ding mahihiyang humingi ng tulong sa pare o sa taong nakakaalam ng inyong sitwasyon. Maging open din kayo sa inyong pamilya sa mga nangyayari sa inyo. Maniwala man sila o hindi, at least ay nalaman nila kung paano nila sosolusyonan ang problema mo.